Sa bawat barangay, may isang Barangay Board of Canvassers o BBOC. Ang BBOC ang magsasagawa ng canvass ng mga election returns at magpoproklama ng mga panalong kandidato. Kung ang barangay ay may iisa lang na BET, ang BET na yon ang aaktong BBOC. Ngunit kung higit sa isa ang BET ng barangay, pipiliin ng election officer mula sa mga BET chairman ang bubuo ng BBOC. Ang BBOC ay binubuo ng 3 katao, ang chairman, vice chairman, at member secretary. Majority vote ang kailangan mula sa BBOC upang makapagbigay ng desisyon ang BBOC. Ang BBOC ay hindi dapat kamag-anak ng sinumang barangay o SK candidate o ng sinumang miyembro ng parehong BBOC. Ang sinumang miyembro ng BBOC na magpapanggap na may sakit para mapalitan ay maaaring makasuhan ng election offense. Bawal din para sa mga miyembro ng BBOC na mailipat o umalis sa kanyang official station umpisa sa araw ng eleksyon hanggang makapagproklama ng mga nanalong kandidato maliban na lamang kung merong permission mula sa COMELEC. Limang araw bago ang meeting ng BBOC, magbibigay ng notice ang chairman sa mga kandidato at miyembro ng BBOC kung anong petsa, oras at lugar ang meeting ng BBOC. Kung ang barangay ay may higit sa isang BET, ang BBOC ay magkikita ng alas 6 ng hapon sa araw ng eleksyon sa voting center ng barangay para i-canvass ang election returns ng mga presinto sa barangay na yon. Kung ang barangay ay maraming voting centers, ang canvassing ay gagawin sa pinaka-accessible na voting center na itatalaga ng election officer. Kung paano mag-canvass, tingnan natin ang susunod na proseso. I-receive ng member secretary ang mga envelopes na naglalaman ng election returns para sa BBOC. I-record niya sa minutes of canvass ang condition at serial number ng mga envelopes at paper seal at ang precinct numbers na bumubuo sa clustered precinct. Bago buksan, ipapakita ng chairman ang envelope sa lahat na naroroon. Bubuksan ang envelope at kukunin ng ERs na nasa loob nun. Ihihiwalay ang ER para sa barangay at SK elections. Uunahing i-canvass ang mga SK ERs. Susuriin ang kondisyon ng inner seal ng ERs habang sinusulat ng member secretary sa minutes ang kondisyon at serial number ng paper seal. I-break ang inner seal, tanggalin sa pagkakatupi ang ER at ipakita to habang nire-record sa minutes ang kondisyon at serial number nito. Kung walang objection sa mga ERs, babasahin ng BBOC ang botong natanggap ng bawat kandidato at isusulat din ang mga ito sa Statement of Votes o SOV. Sa pag-accomplish ng SOV, paghatian ng 3 kopya ng SOV. Ang 2 kopya ay hahawakan ng Vice Chairman at ang 1 kopya ay sa Member Secretary. Sagutan ng statistical data portion. I-record sa SOB kasabay ng pagbasa ng Chairman sa mga boto. Kung may objection o tumututol sa mga ERs, isusulat ng Member Secretary ang objection sa minutes at magpapatuloy sa pag-canvass ng ERs. Pagkatapos i-canvass ang isang ER, isusulat ng chairman sa gawing kanang taas ng bahagi ng ER ang salitang canvass at ilalagay niya ang kanyang pirma at petsa ng canvass. Pagkatapos, ibabalik sa envelope ang canvass ER. Matapos makanvas ang lahat ng ER, ikukumpara ng Vice Chairman at Member Secretary ang kanilang itinala sa kani-kanilang kopya ng SOVs. Kung may discrepancy o pagkakaiba sa kanilang itinala, titingnan nila ang election return at itatama na isulat nila sa SOV. Dapat mag-initial ang lahat ng miyembro ng BBOC sa lahat ng corrections. Kung wala namang pagkakaiba sa naitala ng Vice Chairman at Member Secretary, pipirma ang mga miyembro ng BBOC sa taas ng kanilang pangalan at magta-thumb mark sa certification portion ng SOVs. Matapos makumpleto ang mga SOV, ihahanda na ng BBOC ang 4 na kopya ng Certificate of Canvass and Proclamation, COCP.
Pipirma at magta-thumb mark din dito ang BBOC at ia-attach ang SOV sa bawat kopya ng COCP, liban na lamang sa kopya na laan para sa mga nanalong chairman. Pagkatapos nito, opisyal nang ipoproklama ang nanalong kandidato para sa SK chairman at 7 kagawad. Pagkatapos i-canvass ang election returns ng SK elections, ika-canvass naman ang election returns para sa barangay elections, alinsunod sa nabanggit na proseso, at ipoproklama ang nanalong kandidato para sa punong barangay at 7 barangay kagawad. Kung ang barangay ay mayroon lamang na isang clustered precinct, agad na gagawin ng BET ang 3 kopya ng SOVs at COCP at ipoproklama ang nanalong kandidato. Inaasahan na matatapos ang canvass sa loob ng 24 oras, umpisa sa oras na kinanvass ang unang election returns. Pagkatapos ng canvass, ibabalik ang mga ERs sa kanilang mga envelopes at ilalagay ang mga ito sa envelope for canvass ERs. Isasarado at seselyohan ito gamit ang paper seal na siya ring pipirmahan ng BBOC. Ang serial number ng paper seal ay ilalagay sa minutes. Ang nasabing envelope ay dadalhin ng BBOC sa city o municipal treasurer. Masasabing mayroong tie kung 2 o higit pang kandidato para sa chairman ay parehong nakatanggap ng pinakamalaking boto o di kaya ay 2 o higit pang kagawad ay nakatanggap ng parehong boto para sa una o huling posisyon. Kung mangyayari ito, ilalagay ito ng BBOC sa minutes. Sa pamamagitan ng isang resolusyon at sa loob ng 5 araw na notice sa mga kandidatong nagtay, ang BBOC ay magsasagawa ng special public meeting. Sa nasabing public meeting, magkakaroon ng drawing of lots sa mga kandidatong nagtay. Ang papala rin sa drawing of lots ang siyang ipoproklamang panalo. Mag-i-issue ang BBOC ng certificate na nagsasabing ang naturang kandidato ang pinalad at siyang ipinroklama. Kung ang pinaglalabanan ay ang unang pwesto para kagawad, ang natalo sa drawing of lots ay ang magiging pangalawang kagawad. Ngunit kung higit sa 2 nagtay sa unang pwesto para sa kagawad, isusulat sa nakarolyong papel na bubunutin ang numerong 1, 2 at 3. Bubunot ang mga kandidato dito at ang numero makukuha ay ang kanila magiging ranking. Sa ngalan po ng lahat ng commissioners ng Commission on Elections at ng aming Education and Information Department, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tiyaga at sigasig na nakinig at nanood dito sa ating training video. More than any one of us in the Commission on Elections, you, our partner teachers, are the face of the elections in our country. Sama-sama po tayong magtulungan para ang darating na halalan ay maging maayos at mapayapa.